madalas, mga newscaster talaga ang nagiging biktima ng mga AI, pepekein, fake news. In fairness, boses talaga ni Vicky Morales yung tunog. Maniniwala ka na si Vicky Morales ngayon nagsasalita. It's very official, hiwalay na talaga sila. Si Jackie, may mga post kasi siya. Madaling isipin na I wish I never met you ba or something. Correct, may ganon. Biglang lumabas ito na nagugulat ang lahat kasi nangangampanya na rin itong si Marco sa Bicol. Tapos si Christine may ini-endorso ding senadora. Before may ganyan na rin sila na nag-unfollow then nag-follow din naman ulit. Ay sana ano lang, one of those. Mga Marites, Webes na naman! At syempre, alive and kicking na naman po ang Fabpol sa Chikahan at Intrigahan. Ito na lang po kami. Bakit? Di ba? Para ba ako lasing? Hindi po. Hindi po, not today. Okay mga Marites, bati muna ako bagong Chikahan. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. And this is your unbearable Professor Amdet. Tapos kasi sabi niya, Webes na naman! Parang tamad siya na web. O PhD? Ay, ako ba? Ay, oo nga naman! At ang inyong PhD! Rose Garcia! Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! Welcome to Marites University! Kasi naman, live na live talaga. 9 ng gabi. Oo, ka. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at ang iba pa nating mga showbiz-related content. Yan. Alam mo Ano yun? Isa na lang, di ba? Dahil last week kasi, ay nung Monday, di ba patapos yung ang dami-daming dead, di ba? Meron pa rin naman pero nabawasan na. Nabawasan na? Ano ba naman? Nailibing na, di ba? Si Papa sa Sabado pa ito lang na po, siya. ang isang linggong Chismis! Wala na natin kay Miles Ocampo na kumalas na kay Mga Salvador. At drama sa Netflix ang unang gagawin. Present kaming tatlo, ikaw lang wala. Hindi ako invited. Ayan. Uninvited. Mamaya meron nung additional sila, si PhD sa atin. Ito, yun na nga. Pumunta na po, lumipat na po ng management si Miles Ocampo doon under Triple A management. All access to artist. Oo. Yung pumirma na po siya ng kontrata, kung ilang taon hindi namin alam. At kung magkano. At kung how much. At dahil may special mention ka lagi. Ba't ako special mention? Para kita binabanggit dun Ano bang... Gusto mo ba sabihin ko? Bakit? Oo, sige nga. Ano ka pa niya, mininame drop ka pa niya na di umanoy. Grabe, diba? Sa'yo nang galing. Grabe siya. Kasi si Dean, nung way back na si Miles medyo starting pa. Hindi naman starting kasi ang tagal na niyang child star. Eto, meha na siya kay Miles before. Lagi niya. Ino-okray niya? Oo. Kasi di ba taga-kapamilya? Alam ko sinulat pa niya Starlet, mga ganon. Ayaw ni Ashley. Correct! Tapos, ano daw. Pero, gumawa si Miles sa Regal ba? Or sa what? Parang Regal. Tawag niya, my favorite, actress. May ganon na. All of a sudden? So, ano niya, medyo inaano niya talaga si Miles. Not ako naman, in a way, very close ako kay Miles. Kasi nga, from Going Bulili to Love You, natutukan ko yung mga yan. So, opposite talaga. So, natatakot ngayon si Miles sa kanya. Kaya talaga siya lang talaga minimension. Kaya gulat, kalimutan ko na yun. Puro Junardo. Sabi ko naman, huwag mo seryosohin si June. Correct. Diba? Hindi seryoso, yung natatakot So, siya. ako dati tawag mo sa kanya Starlet, ano na siya ngayon? It's terrific. Ang hirap diba? It's terrific. Sabi nga ni Direct Mike Tuviera. Direct Mike Tuviera. Tsaka ni Kathy, si Jackie. Miss Jackie Cara, yung
ang una niyang gagawin series, drama series for Netflix. Kasi nga, nakikita na siya sa Bulaga, comedy, kaya... balansin naman. Balansin naman. At syempre, magaling ding artista dahil nga award-winning na siya sa pelikula niyang Family of 3. Family of 3! Family of 2! Si Sharon lang yun, tsaka si Alden. Family of 2 lang ba? Ay, hindi nanood ba? Tumataw ko yun. Ano ko ng title na Family of 2! Ano yung kaya Omega sa... Family of 2 nga! Hindi ko sa nagaling yung 3. Kasama si Maris. Family of 2 na. Hindi sinama sa bilis si Mal. Bago yung title. Best supporting actress na doon. Tapos, napanood ko nga siya sa yung pelikula niyang Right About Love. Yan. Kaya ako nag-host niyan yung premiere, Right About Love. Tapos nabigyan na rin siya ng award as best talk show host. Talk shows, Oo, di ba? Kaya bongga rin Talk siya. show? Yeah. Variety show. Variety host. show. Yun, talk Yun show lang. tuloy. Mahusay naman talaga actress siya. Ito na naman natin po ang pagbabalita ni Peche dahil nga, alam mo naman to, di ba? Ako na naman. Iba naman tong sa'yo. Pero at Ibang least nagulo naman. At least na klaro niya na hindi yung kasi hinaidline mo dyan, kumalas na kay Maha Salvador. Kumalas na naman talaga. Di ba? In fairness naman, natapos na yung yung kontrata. Hindi na lang nag-renew. Although, hindi pinag-usapan, hindi nagkalita si Miles, pero sabi ko nga, obviously naman, may something between them. Pero siguro, ayaw na lang nilang palakihin pa Siyempre, diba? Pag-usapan. Di ba Parang nakwento mo na nakausap mo si Maha? Oo. Tapos di ba ang sagot sa'yo ni Maha nung Parang Ibalato na lang. mo na yan sa akin. So ngayon, kaya pinuntahan ko agad si Miles. Pagdating ko, sabi ko, Miles, ano nangyari sa inyo ni Maha? Sabi niya, kasi bakit ate? Sabi niya. Sabi ko, kasi tinanong ko si Maha, nagulat ako ang sagot niya sa akin, balato mo na lang sa akin yan. Ate, balato mo na lang din sa akin. Ano to, balato mo na lang. Silang dalawa nagbalatuhan. Pero, obviously, may something. Yes. Pero sabi ko nga, nagulat lang ako din. Kasi kaya ako nagulat sa kanila dahil alam ko, magkaibigan si Maha at saka si Miles. Diba si Maha, si Miles, si Maine. Diba yung mga yan? Anyway, kung ano man Pero yun. nagkasama-sama nga sila sa Itbulaga. Nagkasama-sama sila, nagkasama-sama sila. Ay, kung ano man yan, sana maayos din. At saka talaga naman ganun. Usually, pag may sa management, pag umalis, Tsaka minsan pag magkakaibigan, tapos nag-social, magkasama sa trabaho, laging minsan may nagkakaroon ng something. maninimbang Para mas okay na lang na, magkaibigan na lang tayo. True. Yan. So, yun nga. So, ang susunod na item. Yan na, dinudugtong na nga. Inaano na. Hindi, may iba pa. Sige, go. Hindi na yan sasabihin. Hindi na. Hindi siya na. Ikaw naman, yung napag-usapan na rin yung kasal kay Elijah Canlas. Yan. Their closeness with Chris Aquino, si Miley. Yan. Balita kay PhD mo. Actually, nagulat ako sa sagot ni Miles. Di ba noon? Ako yata nagtanong. Ako nagtanong. Kung napag-usapan na nila ni Elijah yung kasal. Kasi nga, nagkabalikan na lang sila eh. Inamin naman nila na nag-break sila, nagkabalikan. Pero 4 na taon na rin ang relasyon nilang dalawa. Yes. At nagulat ako nung inamin ni Miles na napag-uusapan na nila ni Elijah ang kasal. Pero hindi pa naman daw. Hindi pa naman sila kumbaga susugod doon sa part na yon. Although, sabi ni Miles, siyempre hindi naman po kami magbabalikan kung hindi kami sure na sa isa't isa. No, na sila kumbaga, sabi ko, ikaw ba naniniwala ka sa yung long-term relationship? Kasi ako parang hindi na ako naniniwala dun eh. Pagka sa sobrang tagal nyo magjowa, di ba sa dami na nangyayari, parang isa either nagkakasawaan, na parang nagawa nyo na lahat. So, Aray ko, nagawa na lahat. di ba? Parang minsan hindi pa nga kayo totally mag-asawa. Yan. Pero parang nagagawa nyo na yung mga ginagawa ng mag-asawa. So parang minsan na hindi nag-end up into marriage. So sabi naman ni Miles, ano naman daw yun? Naniniwala pa rin sila doon sa long-term relationship dahil naniniwala sila na nasa couple naman yon. Yes. Lalo na kung pipiliin nyo ang isa't isa. Dahil may mga times naman talaga na, may times siguro talaga na parang ayaw nyo na. Pero nasa inyo yun. If you will still choose each other. Correct. Yan. At dahil busy pa sila sa kanilang respective career, focus. Marami din pa silang gustong gawin. Yes. Like si Miles, tatapos na siya ng script writing kay Ricky Lee. national artist Ricky Lee at medyo ginigil
ginigilt nga siya ni Ricky Lee, ni Sir Ricky Lee na magsulat na siya. So parang ngayong year, isa yung sa gusto niya mai-accomplish din na makapagsulat na siya. Who knows? Makapagsulat siya ng isang pelikula or any short story siguro. At it's in good hands dahil ang All Access to Artists ay kumbaga may kapatid o kakambal na production which is APT Entertainment. APT Entertainment. At saka may network. May network. Yeah, tama. diba? TV5, ang doon ang mga programa nila. Yes, yun. Tapos, alam niyo ba, ito palang si Elijah. Hindi siya mapagbigay ng mga material. Dahil kay Miles mismo, parang hindi siya mahilig sa ganon. So, ang gusto niya, yung susulatan siya. Kaya napakaraming letters ni Elijah kay Miles. So, natutuwa naman si Elijah na hindi tinapon ni Miles during the time daw na nag-break. Hiwalay for a while. Maisingit ko lang bago, si Elijah kanina nakakatuwa kasi for the very first time daw sa kanyang career, sumayaw at kumanta siya sa opening ng It's Showtime. Yun lang. Sa mga nakapanood kanina, may boses din pala siya pero alam mo na. Yung boses na mamahalin ni Miles. Walang boses. Ay, grabe. Diretsuhan. Pero ang ganda sumayo kasi nga siyang gaganap ng life story ni Sofronio Vasquez para sa pagbabalik ng MMK. Kakaloka yun Oo, di ba? Tuloy mo na. Ano pa yung item dyan? I-brainwash natin. Di ba alam naman natin na si Chris, meron siyang parang mga babies. Yes. Siyempre, nandiyan na si Kim Chu. At isa dito si Miles Ocampo. Mula na nagkasama sila ni Miles sa teleserye sa ABS-CBN. At that time, 10 years old pa lang daw yata si Miles, 10 or 12, something like that. Naging very close na siya sa kanyang Tita Chris. Ewan ko, siguro baka alam naman itong lahat. Pero ako, noong ko lang nalaman na during pandemic pala, nagka-COVID ba si Miles or nagkaroon ng pinatira siya ni Chris doon. Parang 3 months sila magkasama sa bahay. Ganun sila ka-close worried si Chris na baka mahawa siya, baka maano siya. So talagang magkakasama sila sa bahay for 3 months. Ganon. During pandemic. Ganon ang closeness. Tapos, hanggang ngayon, very open ang communication. Alam naman natin na limited lang yung mga inaalaw ni Chris na pumunta sa bahay o ma-meet niya dahil sa kanyang sakit, di ba? Pero si Miles ang isa doon sa, kumbaga, anytime pwedeng pumunta kala Chris, makasama nila Bimbi. So, ganun yung closeness nila na develop sa kanila. At saka si Miles, andun pa rin siya, yung positivity niya na kakayanin ni Tita Chris niya dahil sabi niya nga, napakarami naman nagpipray. Correct. Maidugtong ko lang dyan kasi naging saksi ako sa isang pagkakataon sa buhay ni Miles na talaga namang si Direk Bobot na tinuring rin niyang tatay-tatay sa showbiz, Going Bulilit. Tapos kasama si Chris na nagbantay, nandoon ako kasama ko siguro mga 4 hours to 5 hours habang may ginagawang something sa kay Miles. Alam mo, ganun tama ka, ganun sila ka-close. Para isipin mo, that time talagang sikat na sikat pa si Chris. Para bantayan niya si Miles Ocampo, ibang klase. Yun lang. Hindi ko na ikukwento kung ano yun. Charot. Binanggit mo pa. Hindi kasi, hindi naman tayo binigyan ng permission ni Mile. O yun. Basta masaya siya ngayon. Okay. Bakit ba po? Alam mo naman ganyan lang ako. Oo nga, natawa nga ako sa'yo eh. Maaga lang siya nagmamasi. Di ba? First item pala nagtawa. Dalawa na. Tinitignan ko yung magkusuka ba yung nilalagay. Ito, mga kamarite. Congrats na lang kay Miles tsaka sa Triple A. Congratulations. Sa Ito po, Triple A. malungkot na balita po natin dahil si Rachel Alejandro inalalang ama at kung paano hindi sila handa sa pagpanaw nito. Page D. Yes, ito nag-post si Rachel ng napakahabang kumbaga parang eulogy niya siguro or tama ba to? Yes, eulogy, para sa kanyang pinakamamahal na ama na si original kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. Alam mo, I'm sure lahat kayo mag-agree. We've seen them na talagang parang yung father and daughter tandem, no? Yes. Ever since hanggang ngayon, talaga kung may pagkakataon, palagi pa rin talaga sila magkasama sa mga shows. Kumbaga iba yung closeness talaga nila mag-ama. So,
I can feel kung gaano rin tong sasaktan niya. Yung hirap na pinagdadaanan nila ngayon. Kasi sobrang bilis pala talaga tong nangyari kay Haji. Parang 3 buwan o 4 na buwan lang. Since ma-diagnose natin dito. Since he was diagnosed, then si Haji mismo ang nag-request na walang lalabas. Yeah. Yon. So, napa-feeling ko natupad naman kahit may mga lumalabas kasi, na konti. Parang a month ago lang ba to? Dahil nga napag-usapan, di ba? At dahil din sa lumabas na yon, mukhang yun yung naging reason kung ba't yung kanyang almost 30 years na partner na si Alina ba? Alina. Ano ba yun? Alina Velasquez. Parang hindi allowed. Galing na rin sa kanya yon, di ba? Yon. Anyway, yon. So, nag-post si Rachel. Maano mo naman sa post niya kung gaano nga yung closeness nila. At tapos dito ko nalaman na my dad never had a talent manager pala. Except recently when he asked his partner, si Alina, to handle his booking. He rarely posted on social media and never needed to pay for any sort of PR or marketing. He was a bona fide star and his success was purely because talent, hard work, and charisma. Yun. So, my dad was a happy, optimistic man who valued having a good, comfortable life. Ayan, 2 months of hospital stays and spending time with him at his home, and I was still not prepared as I helplessly watched him breathe his final breath. Ayan. So I will now just be singing and dancing with Dad in my dreams. So Haji left 3 children, di ba? Rachel, Nino, Barney, may Nino pa Nino Alejandro. Ali. Nino. Ali yung anak. Ali yung anak ni Rio. Kapinsan. Pinsan na lang yun. Si Ali tama. Si Ali yung anak niya with Rio Diaz. Tapos si Rachel saka yung Barney yung magkapatid sa first wife yata. Tama. So, yun. At saka kiniremate na agad yung kanyang... Remate na ba? Siguro nga, baka ayaw na nila ipakita. Kumbaga maalala na lang siya kung ano siya. At saka yung mga songs niya, talaga namang classic. Yung kapwa niya, hitmakers, OPM. Sina Marco Bayan, si Marco, Nonoy Zuniga, si Nonoy, tsaka si Ray Valera. Sabi din pala ni Rachel dito, parang hoping pa rin, positive pa rin si Haji na makakabalik. Kaya ayaw daw niyang ipaalam na he's sick or anything. So, andun pa rin siya na makabalik, makapag-perform with the hitmakers. Hindi na lang talaga kinaya ng sistema siguro ng katawan. Tapos trivia lang din, yung parang kanyang... stage 4 na rin. Stage 4. Same colon cancer din kasi namatay dun yung si ex-wife niya, si Rio Diaz. Tapos siya ganun din. Well, okay. Basta isa rin siya sa mga natin na icon sa music. Yes. At sana, medyo Isa rin siya sa bibigyan ng merit, presidential merit. Presidential merit. Kasama ni na Ate Guy, Gloria, si Margarita Forrest, di ba? Pero sana, pwede namang pahinga-hinga muna, no? Oo, dati parang mainit na talagang may sunod-sunod. Sana matapos na, pagdasal po natin na matapos na itong sunod-sunod. Parang series of... Si Pope Francis natin sa Sabado pa lang Although of course naman, lahat naman talaga tayo will come to that. Pero siyempre parang pwede namang... Nagkataon kasi mga kilalang personalidad, at saka malalaki talaga yung naiambag. Within April, Anyway, sige, sunod po natin itong si Alina Velasquez. Baon nga bang pumunta sa burol ni Haji, Pro? Kasi nga maraming nagtataka na, pagtataka yung kanta ni Haji, Maraming nagtataka din kasi bakit doon siya sa Walk of Fame star sa Libis, Quezon City, nagpunta nag-alay ng ito yun, ito yung nag-viral na may video and may photos. Doon siya samantalang considering na prior to the pagkamatay nga ni Haji, may balita na siya yung kasama. Siya yung nagbabantay sa hospital. 7 days, Parang 7 or 8 days. Pero nagtataka ako sa kanya, mukha siyang bata. Kung sasabihin natin, 27 or 30 years na silang supposedly mag-celebrate ng kanilang anniversary. Bata yan dati noon. Talagang as in bagets pa. Nabutan ko yan. Naging singer ba siya? Singer siya noon. Parang meron siyang kanta na... Aray ko?
Basta gano'n. Parang gano'n. Double meaning, naughty. Naughty na song. Na novelty. Yes. Maganda siya. Mukha siyang bata. So Pero anyway, bata kasi siya nung marami nga sila. nagtatanong din ng mga netizen natin Siyempre. kung ano nga ba talaga siguro yung dahilan. Pero sinabi naman niya sa post niya, sinabi niya na, Sabi? nasaan na ba tong anong to? Nawala Siya parang na. Ayan, I was unable to go to your wake for reasons I don't have control of. But I am glad I am here to pray for you and watch your star shine. Ayun. May video raw. Ano yung Sige, video? panoorin po Diba? natin yung video. Kung ready na yung video. Ayan po si Alina. Ito yung sa Walk of Fame. Ayan po Okay. yung ano. Kasi sa Walk of Fame, nandun naman na yung pangalan Yung kanyang ni star, Haji. Tapos sabi niya, nagpapasalamat rin siya, pinayagan siya nung management na magawa niya yan. Siya kaya nagtaka lahat. Siyempre bakit naman, di ba? Hindi Bakit- doon sa bakit Hindi siya yan? invited. Baka nga siguro sa may mga issues sa Unable pa, family. oh. Sige na. Sabi nga nila, noon daw, di ba, lumabas bigla na may sakit pala si Haji. Di ba, ang una pa nga na balita is that pumanaw Pumanaw na. Yes. And then, nagsalita siya na, siya din na Siya rin naglabas na naglabas that's yun. not true Oo. or what. Parang hindi yata nagustuhan yun ng family. I don't know. Tapos, kung natatandaan ko, meron ding chika no, na parang umalis siya sa bahay because of that. Pero obviously, naging okay din dahil nakasama pa niya. Nagbantay pa. Oo. Pero dun sa post ni Rachel Alejandro, Binanggit siya. binanggit Naman naman siya. niya. Oo. Yeah. Binanggit About naman the siya. manager thing. in-acknowledge na partner siya. So, kaya naipaisip din ako kasi parang, syempre pag ganyan, ang iisipin mo talaga, hindi siya welcome Yes. ng pamilya. Exactly. Pero nung nabasa ko yung kay Rachel, in fairness, binanggit siya na partner at naging manager pa nga dahil never doon nagka-manager si Haji. Pero nung nakilala niya si Alina, yun na nagsilbing parang manager ni Haji. Ano ba yan? Parang sinabihan ba siya na, hindi ka na pwedeng pumunta dito sa wake or something? Or personal choice niya to Ganyan. na wag na lang mag-show up doon? Baka may guilt siya dahil nagalit sa kanya. Hindi ko alam. Diba? Pero nakakaloka para doon mo puntahan sa nga Walk of eh. Fame. Ano? But anyway, sila na nakakaalam niyan or kanya understood, respeto na lang siguro natin. Kasi Correct. para ang buhay talaga, naalala ko yung isang napakakilalang prominenteng personalidad sa lipunan na talagang hindi talaga pinapasok yung kanyang current na na may mga anak din siya, ganyan-ganyan na May yung anak kanyang ba sila? legal. Wala. may ibang- nire-relate ko doon sa isang nangyari din na prominente sa okay, lipunan. okay. Pinagsaruhan talaga nung di pinasilip kahit yung mga anak doon sa burol nung namatay ng partner niya. Alam siguro to ng mga kamaritas natin na naalala mo yan. Beauty queen na sikat na sikat tapos isang Beauty queen ba napaka-prominenteng tao sa lipunan. O, di ba? Yun na. Alam mo na. Oo nga, alam naman na yata yun. Oo nga, baka nga alam. Ayun, baka nga ano lang. Anyway, well, kung ano man yan, ano na lang din po kami. Condolences. Condolences lang At least po. mabubuhay tayo sa mga kanta ni Haji Alejandro. Diba? Nakapagtataka. Kay Ganda ng ating musika. Panakip butas. O mga ganon. Ano yung pinanalo niya doon sa ano? Kay ganda ng ating musika sa Metropop. Taga-raw Tagulan, di ba? Oo nga, taga-Tagulan. Na in fairness si Rachel, may mga version siya. Nirevive niya yung nakapagtataka. Okay, bago po tayo mag-discuss mga Marites, ito. Thank you kay Teta na nagpakulay ng 800 yen at kay Bernadette GS, 10 Canadian dollar. Meron ka Thank you. may isang item ka pa. Meron pa ba? Oo, Vicky Ayaw nga Morales, pala. si Mr. Fu. Bago nga, di ba? Bago yun, ito, meron pa pong isang item, si Vicky Morales, ginamit ng netizen para sa isang investment program, Sir Fu. Naku, eto na nga. Buti tayo, hindi tayo nagiging biktima ng mga ganyan. Ay, huwag naman! Sus! Maawa naman sila! Yung kasi kadalasan, kasi madalas mga newscaster talaga ang nagiging Siyempre. biktima ng mga AI, nagagawa ng ganyan, na pepekein. So, nag-post nito si Igan Arnold Clavio na ang laki-laki ng deepfake. Fake news nakalagay. Kasi ang ginawa ba naman, in fairness, boses talaga ni Vicky Morales yung tunog. As in, boses. Although Ingles yung pagkakasabi, pero yung newscast, 24 oras. Alam mo naman na Tagalog yung newscast. Pero English yung, yung delivery. Pero kung hindi ka talaga masyadong mitikuloso sa mga detalyeng nakikita mo, maniniwala ka na si Vicky Morales ngayon nagsasalita. True. Pero ako, noong unang kita ko pa lang, Alam mo ng fake. alam ko ng fake kasi nga, English. una English,
Pangalawa, yung caption na parang nagpo-promote siya ng investment program. Tapos meron pang guest, si Ramon Ang, na nagsasalita din, na fake din. Tapos nakalagay doon, after the news, i-click nyo po ito, parang gano'n yung sinasabi. Maraming ganun. So, yun lang, naging biktima na rin siya. Kasi dati meron na Chang Ami, meron si Migs Bustos. Si Corina, alam ko, mayroong ganyan. Si Migs Bustos nga, nag-file pa siya ng complaint sa NBI for that incident. So, yun lang, mag-ingat lang tayo na may mga ganyan. At sana naman yung mga tao, diba, kawawa naman yung kredibilidad ng mga tao na ginagamit for that para lang maklik yung kung ano man yung ino-offer nyo. Malalala pa yan. Yun na kasi nga, sa AI. Diba, Sa AI, parang palala ng palala yung mga AI eh. Alam mo, to the point na minsan talaga, hindi ko na ma-distinguish kung ano yung totoo ba o AI lang. Promise. Ako din, minsan nagpapadalawang isip din ako, mamaya AI lang pala. May time talaga na parang, kaya to, alam mo, madalas ako mabiktima dyan. Yung naggagawa sila ng parang mga book to na movie. Bawa, Pretty Woman, mga gano'n. Tama. Napapanood ko rin yan. Naghahanap ako sa Netflix. So, kaya, Wali naman. Yung na-excite ka, tapos wala pala. Parang, grabe. Totoo yan, oo. Tsaka yung ang galing talaga yung, tsaka ano siya kasi, bawa pag ginawa nila yung AI, hindi siya Korean novela na may delay. As in, sakto talaga. Sakto sa timbre ng boses, yun talaga. Meron din ako nakita pala kanina, artista rin. Kaya sabi ko, totoo ba to? Ano din? Parang nagpo-promote din. Kaya nga ako, binanood ko. Kasi, ano nga ba yun? Marian ba to? Ano? Sabay na sabay. Tsaka yung boses, yung timbre ng boses. So kaya yung mga endorsement, di ba yun yung mga nireklamo ng mga artista na hindi naman sila endorser ng produkto na yun, gagamiting AI, tapos kunwari, pinopromote nila. True. What more ito na newscast, tapos binabalita na, ito, para yumamang kayo, ito ang gawin ninyo. Ganun yung, balita Alam mo, natempa kong iano yan kasi kala ko nga totoo. Dapat nire-report natin yan. Alam mo, kahit i-report mo, parang wala rin naman. Wala daw kayo ha? Hindi mo rin masyado. Alam mo, i-report mo, tapos meron na naman, ganyan. So, sana mas Kahit nga yung simpleng pala, yung selfie video. Na, parang, ganito, nandito ako, ganyan. Pwede nilang palitan yun na kunwari may gano'ng ibang ginagawa at yun, may pinopromote ka. Samantalang simpleng selfie video mo lang yun. Wala pa ba? Wala pa ba tayo? Wala pa naman. Alam niyo, yan ang reason kung bakit yung iba talaga tinatakpan nila yung mukha ng mga anak nila. Yan ang reason kung ba't naalala ko lang si Maha Salvador. Hanggang ngayon, hindi nila pinapakita yung mukha ng baby nila. Kasi nga, alam nila na pwedeng maraming makasama magagamit. Ay nako, wala na talagang walang safe place. Correct. Afraid of the dark. Juan Carlos Labahos half-brother. May reaksyon sa interview ni JK. Prof? Kasi nga, kamakailan, nagkaroon ng si Juan Carlos. Si JK. Si Juan Carlos, si JK. Half-brother, kilala kaya? Oo. Yung Half-brother? Nasa Untold yan. Yeah. Talaga? Nasa Untold siya, yung movie na Untold. Sino ang nasa Untold? Si JK. Alam ko yung half-brother. Hindi, yung half-brother niya, hindi Ano ba artista. sabi? Ang pangalan ay si Louis Stephen Ryu yan. Yun yan ba yun? Sinasabi niya sa napakahabang kasi may interview nga itong si Juan Carlos na parang sinasabi niyang inabando na siya nung nanay niya nung araw kasi laking lola siya, ganyan-ganyan. Sabi nitong half-brother niya, for the longest time, hindi sila nagsasalita. Kasi lalo na daw nung na-feature yung istorya niya sa MMK. Kaya lang, naging nasaan na ba to? This time though is different. You're dragging mama's name and telling the world that you were abandoned by her is very disrespectful. Away na naman. How can mama defend herself nga na wala na siya? I can take the disrespect you throw to me, baste, and to my father, but I cannot take your disrespect towards our mama. Kasi parang pinalalabas nga ni na hindi siya inabandon na siya, laki nanay siya, tapos nung may pangalan na siya, parang gusto pa silang para pag-aralin, sustento, etc. So ito sinasabi niya, last December 2024, January 2025, by message and called you to ask where you transferred mama's remains because she wasn't in the cemetery where she was buried, but you never answered. So parang sinasabi lang niya dito, Bisaya kasi. Bisaya. Gikuha sa iyang anak katong artista, gipang-cremate, gidala sa Manila.
gihabwa si mama nga wala man lang may pahibabaw kung asa dad on not even my papa who is mama's husband knew. Isn't it alright to know? O mas mao mo na lang nga ni na ang nahabilin nga sana nababasa ko ng tama to ha. Hindi tama na huwag nang basahin. Hindi nila yung basta ang punto niya, parang bakit daw ngayon ngaw itong si Juan Carlos tungkol doon sa sinasabi nilang pag-abandona sa kanya nung bata siya dahil lang lumaki siya sa lola niya. Tapos ngayong eto, ginagamit daw sa mga publicity at mga interview na kasiraan ng nanay din niya. Parang ganun. Half-brother siya, iba yung asawa. O yun. Yun lang, nag-react lang. Gusto mo ba ituloy pa yung pagbabasa? Wala, hindi ko mababasa yung Bisaya eh. Pero hindi ko maintindihan. May nabasa kasi ako doon. Sino yung naghahanap ng labi ng nanay nila? Yung half-brother. So si JK ang nagpalibing. Oo. Tapos hindi nila kung nasaan na daw. Pero ang dating, si JK ang may parang mga hanas sa nanay. Oo. Diba? Napaka-inconsistent. Guguluhan ako. Pero bakit na kay JK nung nagpass away? Siguro, hindi nagpass away, pinakremate lang niya. Ano? Kasi sa lola niya. Cremate lang? Hindi na ibig ko sabihin. Kasi ano nangyayari sa atin? Hindi, nagkaroon na kasi siya siyempre ng pera. Siguro yung walang kapasidad, siguro yung half-brother, saka yung asawa, na ipaayos ang libing. So, nung pinakremate ni JK, parang kinuha niya yung mga abo. Ngayon, tinatanong nitong half-brother kung nasaan. Ang tagal daw nilang hinahanap na kung pwedeng puntahan or what. Tapos, sa mga interview ni JK, parang pero wala na talaga yung mami nila. Well, patay na. Patay na. Tapos parang sabi niya, hindi. Kaya, aray ko. Kasi pinalalabas ngayon nga ni Juan Carlos na parang ngayon yung hinahanap sa akin ay samantalang nung araw inabandonan niyo ako, ganyan-ganyan. So, niyo ako sa pero iba. yung si JK at saka itong half-brother lang. Sa nanay lang sila magkapatid. So, ibig sabihin si JK may hanas dun sa half-brother. Hindi. Ang naganas yung half-brother kasi Biglang kumanas yung half-brother niya. kasi nga nagsasalita si JK ngayon na nakita nyo naman kahit inabandonan nyo na ako nung araw. Tapos ako pa rin ang nag-ano ngayon, pero nag-aalaga. alam ko talaga na si JK. Laking lola. Yes. Ilang beses, lagi niya sinasabi yan. Yes. Since pumasok siya sa industriya at lola talaga sa mother's side. Away na namang magkapatid pamilya yan. Well, di naman daw nagsasalita kaya parang feeling ang dating nung half-brother parang disrespect dun yung sa nanay kasi namatay na paano pa daw makakapagdepensa ng sarili niya na totoo bang inabandon na car porque doon ka lumaki sa lola niyo mo. Hindi na tanong yan sa ano. Hindi mo na itanong. Antol Fresco. Napapalabas na kailan nga? April 30. April 30. Na-invited pala ako pareho. Na hindi rin ako Ako invited. Were you there? I was there. Meron pa daw susunod, di ba? Meron pa premiere. Premiere bago mag-30. Yes. Did you see him there? Si Jay, walang artista ron masyado eh. Kahit si Jody daw hindi nagpunta. Walang artista. Nandun si Kauri yata at si Edward Sara. Edward Sara si Kauri. Edward. Ano yung i-pronounce? Kauri Oinuma. Kauri Oinuma na naging guest na natin dito. Naging guest ba natin dito? Naging guest na. Di ba? Tama. Naging guest na natin si Kauri. I wasn't here. So, matanong natin kay Juan Carlos pag Kasi magaling si Juan Carlos artista sa Untold. Okay. Dami niyang issue ha. Pati yung sa Star Magic ay sa ABS-CBN Hindi Ball ba ni Darren okay na? Oo, nagkabati na sila doon. Talaga? Yes. Tets ako sa tanong mo. Bakit? Yun na naman, iba na naman ito. Iba yung dinig ko eh. Okay na. Ha? Nag-issue sila eh. Nagkademanda. Iba kasi ang ibig sabihin niya ng okay na. Hindi, meron ko. Iba yung dinig ko. Sorry. Okay na. Diba? Okay, Sila na ang dinig ko eh. Tagalin mo yung nini. Sila na. Okay na ba sila? Iba yung dinig ko. Kasi may gusto sila dati, may issue. Akala ko tinanong mo sila. Ala ako binanggit na sila. Kaya nagulat ako. Okay na. Kaya nagulat ako. Ay, Mr. Fu. Kaya nga nagulat ako, Gracie. Ay, hindi ka naman nagulat. Ito, thank you sa 1.2 live viewers natin, mga Marites. Ito, diretso naman natin itong mainit na issue pa rin. Itong Kobe Paras at Kailin Alcantara breakup. Bakit mukhang may cryptic post
again ng nanay. Page D, nakita mo ba to? Yes. Pangatlong episode na natin to na pinag-uusapan si Kobe at saka si Kaylin. Yung first 2 episode, nandun pa tayo sa nagsabing hindi sila break. Yung second episode, pareho na silang nag-unfollow. Hindi parang isa pa lang. Pero hindi pa rin Indonesia, sila. Wala pa rin official. Yes. Sabi pa rin, parang may problema lang. Pero this time, I think it's very official. Hiwalay na talaga sila. Dahil lang sabi. Although walang salita. Walang any comment or reaction from both of them. Ang sabi ni Tapos Jackie. diba si Jackie, may mga post kasi siya. Dun sa posting niya, ang madaling isipin na parang in favor kay Kobe, kay syempre. Boss Kobe. Oo. Tapos, si Kobe din may post na Yung title ng song ng isang Canadian rapper. Oo, na parang, na- I wish I never met you ba? Or something. correct, may Yes, ganon. may ganon. Oo. Ito yung kay Jackie. Manipulation is when they focus on how you reacted instead of how they treated you. Okay, ganito. Nung nabasa ko to, no, may mga ganyan, tapos si Kobe may ganun ding post na parang si Kobe talaga ang magpo-post pa ng ganito. May ganun kang di ba? So parang napaisip ako for a while na ano bang problema? Na mag-ina ba? Or Ano ba problema with Kaylin tuloy? Yes, tahimik lang si Because Kaylin, di ba? why At hindi tayo- nagsasalita si bakit Kaylin, natin matanong yun, ano ba problema kay Kaylin? Kasi remember, when she was with Mabi, ikaw na, when she was with Mabi, ganito din, parang ganito din. Tahimik din. Yung nanay din ni Mabi, may mga Hanas din. may parang may mga hanas. Although of course, Hindi naman natin direkta. pwedeng i-claim Yes. dahil hindi naman ito direktang sinabi ni Mina na patungkol kay Kaylin. Correct. Pero parang laging hindi ganon, hindi ganon. Laging hindi maganda yung breakup. Para bang parang may nag-i-insinuate na may something wrong din with Kaylin. Parang laging siya yung culprit. Exactly. Oo. Tapos with Kobe, kahit naman may mga resibo na ayan nga, yung nasa Bali, yung nasa bar, bando bar ba yun? Na parang he was seen with some girl. Siyempre may girlfriend ka, tapos you'll be seeing with some girl. Although sabi naman ni Kobe, girlfriends daw yon ng kanyang mga kaibigan. So parang mapapatanong ka talaga, ano ba? Is there something wrong ba with Kaylin? O ano? So, eto na. So, nagtanong na ako. Hindi na ako makatiis. Sabi ko, ano ba problema? May ano bang issue with Kaylin? Bakit parang yung pattern ganon? Oo. Si Kaylin, kung titingnan natin, oo nga rin. Hindi siya nagkasalita. Kahit with Mavi, hindi siya nagsalita, ha? This time daw... kanta-kanta na lang siya. Hindi siya nagkahalita. Ayaw na kumakanta lang niya lang. pa. Sumasayaw ng dancing queen. Ano lang niya palakin, Yung kay Mavi, hindi siya nagsalita. Then, kahit na may mga nakarating sa akin no, na medyo hindi magandang mga nangyari, pwede siya magsalita, pwedeng, kung nagsalita siya, pwedeng mas na-clear siya. Pero mas pinili nga niyang manahimik. Ngayon, this time, may nagsabi sa akin, kung nasaktan siya kay Mavi, mas nasaktan masakit daw ito. si Kaylin ngayon with Kobe. Parang siguro, baka mas intense yung naging Yung hiwalayan, yung pagmamahal o yung relasyon nila. Kahit Oo na sabihin naman, mo, diba? less than 6 months lang yata sila. Kung saan sa punta, di ba? Oo. Exactly. Kumakandong Parang pa, grabe may din naman mga kasi ganun yung pa. naging relasyon nila. Very So, tinanong ko yun. passionate. Meron akong reliable source na nagsabi sa akin, ewan ko kung ngayon nila ito maririnig, na hindi daw totoo na like si Jackie na parang may hanas kay Kaylin or yung mga post ni Jackie is referring to Kaylin. Yun ang sabi, ha? Dahil si Jackie nga raw ay nag-sorry kay Kaylin. Para saan yung mga... out of the blue naman yata. I don't know rin. Baka may iba palang... Nag-sorry daw si Jackie kay Jackie. Kaylin. Siguro because of what happened. Maybe because... Kilala din niya yung anak niya because of that scenario. Tapos sabi ko dun sa source ko, pwede ko baka akong i-report yan? Sabi niya, pwede naman siguro, pero wag mo na lang akong pangalanan. And sabi ko, sige. Kasi syempre, it's up to Jackie. Si Jackie po ang nanay ni Kobe. Kung aaminin niya or kung itatanggi niya, parang ang pangit naman. Pag tinanggi, parang ang dating, saan to? Gumagawa ng kwento ang si Kaylin o side ni Kaylin or what. O kung
pwede din namang dead man na lang kung ano man. But anyway, yun yung nakarating sa akin na in a way, naghingi rin ng apology or sorry si Jackie daw kay Kailin. Baka meron nga ibang may ibang issue pala si Jackie kaso dahil sa may issue si Kobe and Kailin. Na-timing. Tapos bigla may ganyan si Kobe parang din. yung sorry ni Jackie sa pagkakaintindi ko, not because of Yung what post she niya. wrote or what she posted. It's because of what happened to the two. Kasi may narinig din tayo ng chismis na sobrang nasaktan nga itong si Kailin kasi is doon sa cheating issue, quote-unquote a cheating issue, ginagamit pa ultimo daw mga sasakyan daw ni Kailin. Well, sa actually, may mga yun ganon. din nakarating sa akin. Kaya lalong nasaktan si Kailin, yung... Ginagamit pa, ha? Baka ito yung sa bar, na ang gamit pa ni Kobe daw na sasakyan ay yung sasakyan ni Kailin. Wala mo sasakyan si Kobe? Hindi natin alam. Dahil nga may relasyon sila. Baka, Kung may relasyon naman sila, ano naman kung gamitin yung sasakyan? kaso nga, ang ginagamit sa sinasabi nga, panloloko. during that time, parang doon lumabas yung nakita. Nakakaloka naman yun. Parang yun. Kung totoo man yun. Di umano na ganun daw. Well, ako naaawa ko kay Kailin, hindi dahil isa lang siya, dahil babae siya or what. Pero tama nga rin, hindi siya nagsasalita. Feeling ko, kasi pangalawang beses na to Pero na merong hindi gano'n na rin siguro nagkahalta si Kailin daw. Kasi parang ang ganun at ganun na lang palagi. Parang siya yung bad girl. Kaya self-love na lang daw siya ngayon. Alam mo, why not nga na diba? pwede din naman na i-enjoy din yung singleness. Minsan hindi naman kailangan palaging may jowa o partner. At saka bata ka pa, be. Exactly. Enjoy nyo lang. Ganda. Travel. Siya may nasa blind item na merong ka-holding hands na bagong girl? Si Kobe ba to? Oo. Yung sa Actually, airport. blind item pa ba yan? Hindi, meron ako nakitang blind item. Tapos ito May bago na naman? Oo. Anyway. Matangkad. Guwapo. Mestizo. Alam mo siguro si Kobe, baka hindi pa talaga siya yung Hindi pa talaga mature. Wala pa yung maturity para magdating sa relasyon full. Pwede. Dapat alam mo yun. Dapat alam mo. Dapat ewan ko rin. Sana magkita kami ni Kobe. Hindi. Mas gusto ko si Benji. Wait ka na kasi. Abangan na lang natin mga kamarites kung magsasabi na sila kung ano talaga ang kanilang relasyon ngayon. Wala na nga. Parang wala naman sasalita. Eh, Pero sa ako naman, ito, pupuntusan ko lang dito. Kung sakasakali man na yung patama ni Kobe na I wish I never met you. Parang masyadong ungentleman, masyado namang hindi nakakalalaki. Ay, masyadong, di ba? Nag-enjoy ka rin naman at naging happy. Ay! naging happy ka rin Gusto sa ko din relasyon. mag-enjoy. Parang hindi lang ano. Baka ibang kultura yung kanyang pananaw, ha? I mean, anak-anak Pero natin yan. again, Naduduwal si nag-assume Gracie. din tayo. Mamaya iba naman din. I wish I never met you. Parang kay Jackie pala yun. Charot lang. Ay, kaya alam, bakit ka naman kasi magpo-post sa mga ganyan? Sa gitna, Sa gitna ng ano. Ng mga Alam mo ganitong naman issue. mabibigyan ng Diba? Doon iko-connect syempre yun, no? Another case of some good things never last. Haba ng sentence. Mga baris, ang hirap ulitin. Anthony Barbara Streisand. Baguhin naman ito. Ito, Jody Santa Maria at her best in Untold. At her best nga. Wow. Ikaw lang nakapanood niyan, kaya ikaw magkwento. Di ba? Kasi nga, di ba, ganyan yung, parang yung, natatandaan niyo yung commercial na, ako ang iyong konsensya. Di ba? Parang binago nila yun. Talaga, sa konsensya na lang lahat naglalaro yung mga Ano daw to about fake news? kasi nga, ambisyosa rin siya. Meron siyang... Taga-network siya sa TV ba? Meron siyang na-cover na isang massacre. Pero hindi niya sinabi lahat ng katotohanan. Yung mga parties, kumbaga yung mga parties ng mga namatay doon, kung paano nangyari yun. Ayun ang kanyang, kaya, yung showing na ba yan? Siya, sa April 30 pa. Kaya Untold. Magaling si Joem, siyempre. Of course, si Joem. Diba? Hindi to sa premiere, no? Sana Diba? screening lang.
Hindi yan din siguro. Si Joe. Nakakatakot ba ang question ko? Meron din kasi, ilang horror iba na yung hindi tayo natatakot. Meron ding yung naming Yung totoo. Yung totoo, nakakatakot ba? Nakakagulan Sumigaw ka ba? Mental kasi yung Mental hospital na yung labanan yung dito. So, parang ang Psychological thriller. Psychological thriller, tama. Nakakagulantang. Meron din factor, no? Pero hindi man siya. Parang hindi mo sa tagal ko ng... Diyos ko, ilang taon na ako nanonood ng horror movies. Kaya nga, ang tanong. Hindi ako talaga wala. Kaya hindi na ako nanonood masyado ng bago lang. horror. Bago ang kwento, di ba? Mga ganyan. Talaga, bago ah. Oo. Sige, Na Pinoy. Ano ang huling natakot? Tonic ito. Feng Shui 1. Hindi yun hindi Walang ganon. Hindi yung factor na sinasabi, di ba? Nung panood ko yung Feng Shui 2, di tinigil Pero ko sa na. pinaka nakakatakot na ba to so far o hindi rin? Sa akin, hindi siyempre. Hindi. Dito sa mga nakaraang horror, hindi pa rin. Sa tagal ko na nakakapanood, siyempre. Di ba? Ewan kay Ambe. Kesa doon sa mga kaibigan ni Susan. Next item, please. Ito na. Yun. Kiray Celis, engaged na sa jowang si Stephen Estopia. Oh, yung gwapo siya. Oh, in fairness, after ng horror, Kiray Celis. Kayo talaga. Ano nangyari? Grabe kayo kay Kiray. Hoy, Ano na yan? Successful si Kiray sa kanyang online na produkto. Yes. Dapat tong GMA, si Kiray ang kinuha niya sa Beauty Empire. Totoo. Kasi kwento niya yan, no? Uy, 1.5 na. Oy, mga taga-GMA makinig kayo. Totoo, agree ako doon. Kwento niya. In fairness niya, pero si Kiray nga, una, successful siya sa kanyang online selling business. Na dati, nakita ko si Kiray, nagbibenta siya ng mga iba-ibang produkto. Pero ngayon, gumawa na siya ng sarili niyang brand. Wow, Kiray na. Kiray. Hindi, hello something, sorry. Hello, Kiray. Ganon. Hindi. Hello, Kay. Hindi, hello. Basta hindi, walang Kiray yung pangalan ng produkto. Ano siya, pampapayat na kape, mga ganyan. Tapos, siya talaga ang model. Tapos kasi in fairness, pumayat talaga si Kiray. In fairness, yung mga... Kung payat naman, ano naman siya? Pero Maliit naman sumexy kasi siya. siya. Sexy siya. But anyway, tapos, yung boyfriend niya, yan nga, si Stephen, lagi niyang, paminsan-minsan, sinasama niya sa vlog, sa videos, ganyan. Tapos nagkaroon pa sila ng billboard together. Dahil sa business niya? Dahil yung billboard ay courtesy of the business. So kinuha niya model ang kanya. Sila dalawa. May tsura. Tapos, may tsura ko. bigla na nga lang siyang nag-post ng, ayan na sila ay engaged na. Hot Babe ang pangalan. Ay, ang taray, Hot Kiray, Babe. bebe. Hot Babe Hello Bloom yung pangalan ng produkto. Kasi ang CEO ng Hot Babe Hello Bloom at Daily ay engaged na. Ang haba naman ng pangalan produkto. Hindi, iba-ibang produkto yun. Tatlong produkto. So, actually, siya ang nagsabi pala nun. Yun ang caption niya. Ang CEO, yun kasi ang tawag niya, CEO siya Tapos, nakilala niya yan, or naging sila nitong si Stephen, 2021. Yeah. Ayan. Tapos, Pandemic. si Kuya ang nag-inspire kay Kiray para pasukin yung business. Tapos in fairness, sweet sa kanya si Kuya. Pag napapanood ko yung mga vlog, Si Stephen. Ramdam mong sincere. mukha na Ayun to, bakit ibang mukha mo? Parang pilit na pilit. Hindi, okay naman. Sabi mo. Who am I to judge? Ikaw ang nakakanood, sabi mo eh. Whom am I to judge? Hindi, sweet nga si Kuya. Mukhang mahal naman talaga niya. Kasi Nakakatawa isipin sila. naman natin si Kiray, di ba? Kailan taon na sila, Yeah. 21? 2021. 23, 4. Di ba? 4 years. Ayusin natin, nag-i-enjoy yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Hindi, nakita ko yan. Anong pandemic talaga, may mga drama silang dalawa na magkasabay mag-exercise. Ganun nga sila ngayon. May dala ng pagkain, may ganun At least, di ba? Tsaka yung nakakatuwa nga sila kasi yung billboard, I'm not sure kung S-Lex o N-Lex, basta either of the two, na bumaba pa sila doon. Tingnan ko Para lang magpa-picture. Para mag-picture. So, tawa pa ako kasi biglang umulan. Ito yung, ayan na, yung video nila natin. Ayan na yung billboard. So, siya tatabi nila. Tapos biglang jumulan. Ibigay natin dito yung dalawang yan. In fairness naman. So, congratulations. Congratulations. Happy ang business, happy ang love life. Ikaw na, Kiray. At sana magtuloy-tuloy, ha? Mag-launch ulit siya bukas. Ng ano? Business. Si di Kiray? ba? Siguro bagong brand. In fairness Taray. naman. Alam mo, ang bongga talaga ng mga naglo-launch ng mga Diba? beauty Mga products, negosyo. cleaning products. So, alam mo na, gumawa na tayo. Mag-launch na nga tayo.
Anong Dapat meron na title? tayong brand, no? Marites, ano? Marites University Slimming Coffee. Tsaka! Sino ang model sa atin? Parang Marites wala. University Notebook. Grabe yung notebook. Wala na ka nag-notebook eh. Although mahilig ako sa notebook, pero isip tayo. And Hello, mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Ito, simulan na po natin ulit yung chikahan. Ay na ni Ahmed dahil ang favorite nila si Hechong D. Muntik magsara ang throat. Ayusin mo yan. Sa ospital. Ayusin mo yan. Eto na, hindi kasi nag-post si Enchong. No, tapos sabi dito, my throat almost closed. My throat, my knees. If it wasn't for their quick response, sabi niya sa caption. Ang nire-refer niya yung mga doktor at mga nurse na Makati Medical Center. I honestly don't know the full list of my allergies. Now it will be a priority as soon as I'm done with work. Tapos sinabi din niya na, nako, also health insurance is a must. Ang bigat-bigat ng extra gastos pag may karamdaman tayo. Totoo naman. Yun. So, kasi di ba sinasabi nila minsan, wala kang allergy noon dyan sa isang pagkain or dati dead ka naman doon, tapos biglang ngayon na nagkaedad ka na, nagkaroon ka bigla ng allergy. Syempre, isa sa mga talagang tina-target kapag ganyan. Syempre, pag kumain ka, yung lalamunan talaga. Tapos may posibilidad talaga siya na magsara, tapos hindi ka na makahinga. So, nagpapasalamat si Enchong na naagapan agad ng mga doktor yung kanyang yung muntik na pagsara ng throat kasi dinala niya yung sarili niya agad sa Makati Med. Kawawa daw siya pag nagsara yung throat. Hindi siya makakahinga. Na-allergy na nga. Kaya nga after that ako, minessage ko siya, nagpadala, di ba pinarinig ko sa inyo kanina yung voice message niya. Na nagpapasalamat nga din daw siya dahil naagapan niya ang sarili. Kumain daw siya ng ano kasi, ng ano ba yung pata, ano yun? Crispy pata. Tapos napasabay doon sa seafood na pampano at mga isdang galing sa ano na na-enjoy niya. Lantak lang siya ng lantak without knowing May allergy siya. Parang wala, hindi nga daw Hindi niya alam yung allergy. Parang bigla siya nagka-allergy dun sa kung ano man yung nakain. Naghalo-halo. Malapit na totoo yun Kaya nga. Wala ba siyang in-between? Nung naramdaman daw niya kasi na parang nahirapan siyang huminga, sinugod niya sarili niya sa ospital. Kasi di ba sa mga restaurant, halimbawa, usually may mga allergies sa nuts, di ba? Yan. Sasabihin na, do you have allergy with nuts? Or ganyan. Or kapag sa restaurant, sasabihin sa'yo, di ba, saan po may allergy po ba kayo? Ganyan. Kasi nga, or meron kayong something na ayaw nyo ipalagay dun sa pagkain. So, yun. Ako dati walang allergy sa shrimp. Nung nag-attend tayo dun sa presko ni Marian sa Makati. Sabi mo, magang-magay. Parang dati kumakain ka ng hipon. Oo. Ngayon, hindi na. Hindi ka na kumakain ng hipon. Hindi na masyado. I don't believe you. Baka... Dati kayo ang hilig-hilig mo sa hipon. Di ba? Di ba? Tapon ulo yun, di ba? Grabe ka kaya kumain ng hipon noon. Hanggang ngayon pa rin kasi kunwari lang siya. Alam mo, feeling ko na sobrang ka lang sa hipon noon. Sobrang dami. Kasi grabe-dami niya kinain. Alam mo, to the point na wala na akong makain. Yung ulo tayo natapon, ha? Bakit kasi dati tinatapon mo yung ulo, ngayon kinain mo na din. Dahil, nung dumating ako sa presko na yon, halos wala na akong makain na shrimp. Dami kong Hindi mataba rin yung ulo ng hipon talaga, di ba? Ano yata yung mga... Ang totoo, kung diba? high blood ka, you should avoid the head. Dahil andun yung taba. Kaya ako hindi ako makain ng head. Hindi ka kumakain ng head? Oo. Ako, minsan. Pero hindi rin ako mahilig sa ulo. Kahit siya sa isda. Makain ng head, no? Hindi ako kumakain ng head. Ay, si Amit, wag na natin. Alam ko kumakain ng head. Guilty ako. Kumakain ako ng ulo. Ano lang ang taba? Ay, ulo lang kami yan, ha? Ng shrimp. Ay, ako hindi. Hindi ko rin kaya ng ulo siksik kinakain ko. Hindi Pero ko napakasarap nun.
Sip? Hindi ko talaga. Yung ulo ng hipon na masarap. Kasi andun nga yung taba. So, kayo ito ginagawa yung yung Actually, shrimp matabang paste, nga yung, diba? matabang lang nga yung katawan ng hipon eh. Ayun, okay. Pati nga balat, kinakain ko eh. Pero pag swahe, matamis. talaga. Yeah, swahe, matamis. Hindi ko alam yung mga ganyan. Yung maliit na ano. Patikimin kita. Ay, okay. Ayan na naman yan ah. Makakatikim siya. Most likely. Next up po, ako hindi na makakanta si Ano? Edyo ng My Throat, My Knees. Wala naman kasi may throat. Ano ba? Bakit? Bago na yung kanta. Kaya na ba? My head, my shoulder, my knee. Throat, My Knees. Walang throat! Pero okay na si Encho ngayon, Toga. I get Oh, yeah, well. get Next time well. mag-iingat na sa Kasi busy sa taping. Serious yun Yeah, ah. yeah. Ang mga ganun, mahirap a yun. matter of minute Yes. or Kahit nga, ito, ipaalala, halimbawa pag kumakain kayo sa restaurant, yung nabulunan kayo, wag yung, kapag sobrang na kayo nabulunan, ask for help Yes. kasi, Paano Paano kasi di ba ginaganon yun? Yung sasabihin, mag-OA kayo na hindi kayo makahinga kasi minsan dahil doon, nade-death. Yes, agree. Nabilis. May mga recorded Di ba, ng data tungkol kaya dapat, di ba marunong Ay, ka, dyan na tayo. ginaganon yun. Gaganon ha, ihahag mo Oh, hindi, ano ito? Maritesan po ito. Dito, ano. Okay? Hindi to. At least maraming ano natututunan yung mga kamarites. Kasi si Bawi, in between. In between! Who would have thought na si Ambet na mahilig sa hipon ay nagka-allergy? Oo, di ba? Imagine mo Dati yun. kinakain yung ulo, kaya hindi na. Siguro it's about time na tigilan na daw niyang Ay pagkain. na hipon na, hindi siya titigil. Kailangan lang niya mag-antihistamine. Ay, nako, lalo bukas, may party. Alam mo yan. Ay, ako. Naming hipon bukas. Sa party niya. Okay, my throat, my knees. Alam ko na itatag ko mamaya. My throat, my knees. Sige na nga, di. Inigo Pascual, ready to be Inigo and not Papa Pu's son. Yes, Nakakaaliw yung interview niya doon sa Fast Talk with Boy Abunda kasi habang tumatagal, pag pinakikinggan mo ito si Inigo ngayon, tunog papapi na siya talaga. Yung humor niya, yung halakhak niya, yung salita niya. At inamin niya, ako sa dami-dami ng mga nag-o-audition sa Hollywood, siya lang talaga yung naunang narinig ko na nakaka-25 na audition na siya at hindi daw siya madadala. Although naman nakakas na siya siguro mga 2 or 3 times. Kaya lang hindi pa niya talaga nai-hit yung big time na role. Unlike ng mga ibang nagkukuda na sa Hollywood, ganyan. Tapos wala namang mga magagandang ano, di ba? Pero katunog nga niya lalo pa nag-i-Ingles. Oo, di ba? Pag Katunog niya si tumatawa. Papa P. Oo, iba siya. Yun ba yung Father something? Fatherland. Ah, Kasali siya doon sa pelikulang Fatherland. Na-showing na ngayon, di ba? Ewan Tama po. ba ako? Hindi ko rin alam. Hindi ako invited doon. Pero Meron binalita. Hindi, meron ako nakita video. In fairness, supportive si Papa P. Tapos, bago lumabas dumating siya. bago lumabas si Inigo Atas doon sa parang MediaCon, parang Premiere yata. MediaCon ba yun? Premiere ata. O, parang Premiere. sinihan pala. Sorry, Premiere. Pray pa si Papa P with Inigo. Tapos nung in-interview nga si Inigo, narinig ko, boses Papa P siya. Pati yung halakak niya, ibang humor niya. Pero sa inamin talaga daw niya, between siya at saka Papa P, guwapo talaga daw ang papa niya. Kaya lang gusto daw niyang maging ready ngayon na bilang Inigo, hindi bilang anak lang ng isang Piolo Pascual. Kasi mahirap ngang lumalaki ng tatay mo, celebrity, sikat, ganyan. Sana mabigyan daw siya ng chance. Yun lang. Ba't gumaganyan ka, June? Ba't gumaganyan, June? My Uy, alam mo, may throat, pinagsabi my ko, knee. na-remember ko. Alin? Di ba yung tinanong ko siya, totoo lang, sa history nga, meron bang anak na mas sumikat sa magulang? Yung mga Yung sobrang high sikat profile, sikat na mga artista na nagkaroon ng anak at pinasok din ng showbiz. Tingnan nyo, parang Wala. kadalasan, hindi nila nare-reach yung kasikatan ng Ng mga magulang. magulang. Totoo yan. Ay, pero, nag-iisip may talaga ako, exemption, meron diba? ba? Meron? Bigay tayo ng example, Sino? wala. Senator Bong. Kasi sikat si Ramon Revilla Bayan Sr. nga. May kat si Bong, di Oo ba? nga. yeah, In fairness, yeah. nagkaroon ng sariling Exception, ano. sir. Meron naman Oo, exception. diba? Aside from Wala na. kasi we all Diba? know, Sharon, akala ko nga no, si pag si Casey. Casey Concepcion nag-artista. Kasi yung- Yeah. Wow! Sir Erap tsaka Sir Jinggoy, Ay, Erap pa Oh, din. meron pa rin. Pero yung Ramon Revilla tsaka Bong Revilla, lumalaban. Lumalaban. Iba yung nagawa nung senior na Iba- Revilla iba tsaka yung kay June, Senat. no? Tama. Tama naman. May Galing mo exception. din, June. Wala, no? My throat, Ano my knee, ate guys? shoulder, my head.
Ano ba susunod? Ano ba? My head. Throat, my Iba na knees. ngayon, Ito ano to. ba? May throat at hindi bumalik ng My shoulder. head. Shoulders. Ay, Iba my head, my shoulder. So ngayon, bali sa baba, my toes, So, ano to, my mga head, taga-Marites, my ganda ito. shoulder, my Okay, mga knees. Marites. Ay, ganda ito. Hindi ko kantang ito. Ay, Ate Chikap na we brought to you by... Ugbo 24/7! Alam ko pala ba tayo mag-ubo? oh, ikaw Ayun nga. pala. Ikaw na yan. Kaya nga, at sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, dahil mga kamarites, hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Okay mga Martes, balitang PBB tayo. Clarice de Guzman's partner. Balak sampan ng kaso ang PBB basher. Mr. Fu, Prof? Yes, si Christina Ray, yung partner ni ano na nag-iisip dito sa isang basher na pangalan si Pam Makalanda. Kasi doon sa post nitong Pam Makalanda, dahil 'di ba nagkaroon ng tension between Dustin at saka si Clarice, yung OA na nag-viral nga, ginaya pa ni Vice Ganda sa Showtime. May nagkomentong isang basher na nangangalang itong Pam na sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, Clarice, susunod ka na. Sasamahan na ng mama mo yung papa mo." Alam mo, namatay na yung papa ni Clarice, tapos mahal na mahal nga niya, yung isa nga sa mga reasons kung bakit gusto niyang sa PBB dahil yung sa mama niya. So ito yung sabi niya, ito yung sabi dito ni Ray Christina Ray. "You don't have any idea what we've through and what we're going through. And now you're messaging me say, nagsusorry You cross the line, wala kang karapatan. Idamay si tito at tita. For legal purposes, please help us find this person." Yun na. Pinahanap na kasi sobra naman talaga yung... Actually, sina Bianca, sina Gabi, yung mga host ng PBB, binantaan na nila yung mga kasi masyadong nagiging involved o invested masyado yung mga supporters ng mga housemates Lalo ngayon na puro lalaki na naman yung... May bago na lang ba? Hindi pa mga i-evict sa Sabado for the very first time. Kasi ang unang na-evict nga dyan sina Ashley at saka dalawa si ba ng dalawa? Dalawa partner Isang taga GMA, isang kap. So dalawang lalaki at pwede yung ma-evict? winners pala, dalawa din. Isang taga GMA, isang taga IMA. Taray naman. Ganon. So ito si Clarice, since nagiging siya yung pinaka-ati-ati sa bahay ni Kuya, ano siya? Siya itong na... Si Clarice ba yan? Hindi, yung partner niya. Clarice Pempenco ba yan? Ano ba? Sabi ni Paolo Bustamante, itama daw natin yung kanta. Ano kanta ba? My toes, my knees, my shoulder, my head, my toes. Ay, ito my toes. Ano ba sinabi na? Kasi kanina my head. My shoulder. Kasi kanina lahat tayo, my head, my shoulder, My throat. Yung pala yung my toes. My knees. Tama, my toes. Parang di nyo alam yun. Kaya alam ba? Kaya nga na, Uy, matagal naman na tayong nasa grade school. Kaya wala tayo sa tono kanina, my head. Nakakaya tayo. Ako alam ko pa. May throat ka nagsimula? Nagsimula nga tayo kay Enchong. Kaya throat muna. Enchong. Ito nga yung ating ugpo, si Clarice. So anyway, yun nga ang papanawagan nila ngayon sa PBB, mas maging maingat nga daw sa pagpo-post. Kasi baka nga, sana nga masampulan itong nagbigay. Sana. Ano na yan? Alam mo, ma-add ko lang sabi nga ni Ashley kanina, yung sa PBB na napapanood ninyo, sobrang edited na yun. Nasa TV. Kaya sabi niya, iba raw kasi ang perception kapag nandun ka sa loob ng bahay. Kaya siguro nung lumabas sila, nagulat din sila na ganito pala yung naging perception or reaction ng mga tao. Pero in truth, sa loob ng bahay at sinapapanood na natin, edited na. Yes, pero wait correct. lang, edited na. Pero di ba merong streaming? Meron ba nun? In 24 hours? Hindi ko alam kung... Meron pa yata. Meron pa. So kung gano'n, di ba doon hindi naman yun edited? Edi napapanood Kita pa rin. Pero parang kakaunti na Parang rin what kasi you see is what you nanonood. get. Yung gano'n na lang. Basta ako naaliw ko pag may nag-i-exercise na yung mga lalaki dun, no? Ano exercise nila? Si Emilio yung nilagyo yung katabola sa ganun. May hipon ba doon? Ha? May hipon? Wala. Wala akong tao
nandun. Sabi ko na nga ba, Literal, walang tapon. Wala. Kaya ingat ka sa my throat, my knees. So anyway, yun nga, sana masampulan at hindi pa alam ni Clarice yun. Kasi wala pa nag-i-inform sa Kaya kanya. alam mo kami rito. So pag posibleng sa paglabas pa ni Clarice, saka pala siya magbibigay ng reaction tungkol doon sa parang dinamay yung kanyang nanay na Siyempre alam naman. naman natin na may cancer yung nanay niya. Wag ganon. Pinapakiusap pa nga niya na wag muna mama, wag ka muna susunod kay correct. papa. May mga ganun pa si Clarice. Pag ganon, may mga karamdaman at magulang, ganyan. Be sensitive Huwag niyo, naman po tayo. Maraming Laruan ganun niya. talaga. Pero wala nang mga netizen. Oo, walang pakialaman nga. Kasi hindi lang kasi nila nanim. Lalayo Hindi pa man tayo. nilalabas yung di ba? Recently lang, di ba, sa sa burol ni Ate Gay, kung ano-anong ginagamit nila para lang dami, magkaroon sila ng engagement, ini-edit ang True. kung ano-anong mga Yung iba nga chuchu. doon, di ba? Oo. Super video, kahit na sinasabing bawal. Tapos, Super content. eat. Mula lunch siya kanila. Doon na yata. Merienda, Tumira dinner, na. midnight Diyos. snack. Super eat? Yeah. No, talaga. My Lafang ganon. goodness. Ay, naku. Kawawa yung Naku, kanilang my... my knees, my shoulder. Uy, mahiya ka naman kay classmate Paulo. Pinakukorek na sa atin. Kasi nga tayo lahat kanina may. Okay, ready? Ready? 2, 3. My toes, my knees, my shoulder, my head, my throat. Aloha! Ito na ang latest kay Ashley Ortega after PBB. PhD, balita mo kay Ashley bago. Bongga si Ashley. Kasi habang nasa PBB pala, palagi siyang umiinom. At Ano iniinom? nagustuhan niya Mga products yung ng Lux Lux Slim pra- na mga juices. Juices yan, di ba? So, hindi naman niya alam ito at hindi naman siya endorser noon. So, syempre, naging aware itong May-ari. CEO ng Lux Slim na si Miss Ana Magkawas. Si Ana Magkawas. Oo, yes. So, natuwa. Kahit naman siguro kung ikaw ang may-ari ng isang produkto Syempre, at ina-acknowledge masyado ng isang celebrity na wala naman kayong connection pa or anything. So, kaya naman tong si Ashley, paglabas ng PBB, mga after a few weeks, eto na-operan na siya ng endorsement. Yeah. Kanina lang, pumirma siya ng kontrata para maging isa sa mga endorser or ambassador ng Lux Slim. At ang pinaka-paborito niya nga dito ay yung avocado flavor. Tapos syempre, dahil nga parang kanina lang din siya in a way nakausap ng mga media after niyang manggaling sa PBB, ayun, nakwento niya, ang dami niya naging realization, ano ba dito? Ilan dito? Mas naging madaldal siya. Totoo. Tapos yung issue niya sa kanyang mama. Okay na sila. Ay, well, hindi niya masabi na Going there. totally okay na sila. Actually, hindi pa nga sila nagkikita, pero may communication na sila ngayon. Yon. Tapos, ano pa? Yung mga busing, well, marami. Pero Dahil hindi tinatawag daw niya siyang starlet. doon siya parang na-hurt di ba? Na may mga tumatawag sa kanyang starlet pa rin. Yon. Pero ngayon, focus niya is work dahil obviously mukhang maraming magagandang Nasa offer sa lolo. kanya. Kasama din siya sa lolong lolo. siya, tama. At sabi din ni Ashley, nagulat din siya nung paglabas nila dahil doon lang nila nabasa yung mga comment. Kaya sabi niya, naapektuhan din daw si AC. Alam niya, dahil di ba nga si AC Bonifacio yung napakarami naman sinisisi talaga negative comment. Dahil dun sa mga nakitang behavior niya dun sa loob ng bahay ni Kuya. So si Ashley, nagulat din siya na ganun daw pala yung naging impact. Pero sa part niya kasi marami naman ang pumuri sa kanya nung nasa loob siya, di ba? At wala naman daw siyang regret kung ano yung pinakita niya dito, kung ano yung nakita sa kanya. At kung tinanong ko pala siya, kung sakaling offeran na siya na bumalik muli. Saan? Sa bahay ni Kuya, maging housemate uli, willing naman siya ulit na maging housemate dahil namimiss daw niya yung mga housemate. Tapos, tinanong ni Ambet kung sino sa mga... yung bet niya. Oo, sino ang bet niya if ever na maging grand winner among the housemates ngayon na nasa bahay pa. Sabi ni AC, sa kapamilya daw, parang nakita niya deserve ni Esnir. Esnir, oo. Sa kapuso naman,
although hindi ako masyadong dito, si Shubi. Shubi, kasi friend niya daw pinanggagalingan yan niya, yan. best friend Best friend niya daw. May yun. bias. Diba? May bayad. Gano, bias nga niya yun. O, diba? Inamin naman niya dahil nga BFF May ano ngayon? Pero nakakaloka sa kanya. Sabi ko punong-puno siya ng confidence ngayon kasi marami nga siya napulot doon sa loob. Pero nakaka-amaze din kasi nung tinanong nga ni PH na alam mo ba kung sino-sino yung mga endorsers ng Lux na nakalabel mo na ngayon mula kay Marian, kay ganito. Nagulat siya. Hindi namin kilala. Sino si Kay? May Kay siya sinabi tinanong ko pa kasi Kai. Kasi ang intindi ko sa Kai ay si Kai ng XO. Kaya sabi ko, endorser ba ng Lux Slim si Kai? Bongga. So nung marinig niya yung mga Vice Ganda, nagulat siya. Marian. Si Rufa. Yeah, Rufa. Yeah. So, May marami kasi sa Lux mga influencers. Diba? Ang nakakatuwa kasi sa kanya, kabisado niya yung mga produkto, yung mga juices na alam niya. Kasi nga doon sa bahay ni Kuya, sponsor ng PBB. Sponsor din kasi yung Lux. Talagang kahit gutom na daw talaga siya, umiinom siya na to the point na parang may naiisip na ngayon itong si Miss Ana Magkawas na mag-produce na rin ng parang ice candy kasi doon sa bahay ni Kuya pala nakalagay lang daw iba-ibang baso, tumitigas na, siya lang yung na umuubos at kumakain na dahil parang ice candy nang ang dating. Ay mga juices supposedly yon, mga ganon. Pero love life, happy naman siya kay happy naman siya with Mavi. At hindi naman, kumbaga yung mga parang nilook forward niya na makita paglabas ng bahay, yung sinabi niya talaga, yung kapatid niya at saka yung mami niya. Yung mami niya. Pero hindi pa nga sila nakikita ha. Si Mavi daw, kasi expected na niya dahil isa sa mga host. Yes. Yun lang. Tapos wala. Hindi ko na naitanong yung tungkol doon kay... Hindi, yung tungkol doon sa mayor na dati niyang karelasyon. Si Alcala. Na wala palang kalaban. Kaya naman pala. Wala solo lang, walang kalaban. Kaya hindi niya kailangan. Hindi kailangan. Kumanta na lang siya, di ba? Sana mag-skating na lang. Okay, go! Ito mga mante, si James Sharp nagtatanong, bawal na bang bumati? Kasi nga last week, about 2 weeks ago, na 18th birthday itong kanyang anak na si Bimbi, anak nila ni Chris, na binati niya. Yun nga lang, maraming mga netizen ang medyo minasamayo kasi parang ginagamit mo porque tumatakbo ka dyan sa San Juan, ganyan-ganyan. For the longest time, hindi ka nagpaparamdam, blah, 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 and so on. Sa isang okasyon, kamakailan na dinaluhan natin kasi yung 50 grand chuchu-chuchu, yung PBA. Na hindi dumating doon si James yung the greatest players, 50 greatest players ng PBA, hindi siya sumipot kasi busy siya sa pangangampanya. Pero may nagpaabot sa atin na yun nga, sa pagbate, medyo na-bash siya, medyo na siya. Sabi niya, bakit bawal na bang bumati? Sarili naman yung anak. At saka sa mga na hindi daw po nakakalam, ito, according sa mga common friends namin na nagpapasabi, maganda naman ang communication nila. Open naman na that alam naman daw ni Chris yun. Kaya lang sabi nga, medyo napasama lang yung timing kasi nga, panahon ng eleksyon, kampanyahan, tapos may mga ganyang ganap, 'di ba? So, pero ayun ang tinanong, masama na bang bumati ng birthday para sa anak? Yun lang. Masama ba din? Ayan ni Gloria Diaz. Sinurpresa. Sabi niya, ayoko ng mga surprises. Kailan ba nag-birthday si Miss Yu? Saan? Si Gloria Diaz, birthday niya. Birthday ba? Binigyan siya ng surprise. Kala ko naman yun ang pinag-uusapan. Kasama sa Santol. Hindi, ang sinabihan ni Gloria Diaz, di ba si Philip Salvador? Yes. Okay. Sila. Padalan mo anak mo. Ito, Christine Reyes. Pahabol po natin mga Marites. Christine Reyes at Marco Gumabaw nag-unfollowan. Magkasunod yan na lumabas yung kay kanina. Nauna yung mag-asawa. Talaga. Tapos sumunod dito, yung si Sofia Andres at saka yung Miranda. Oo. Tapos biglang lumabas ito na nagugulat ang lahat kasi kapwa nag-unfollowan yung dalawa. Sabi nga natin kanina, ano ba yan? Ano ba yan? Bakit may ganyan? Dahil ba nangangampanya na rin itong si Marco sa Bicol? Diba? Hindi pa pupunta si Christine doon at nakikikampanya niya mag-campaign. Tapos si Christine may ini-endorso din si Senadora. Correct. Na may mga emote-emote pa sila ng... Naku, malalaman yung blind item ko sa susunod. But anyways.
Pero itong si Sofia at si Daniel, nagulat talaga Yes. ako. Kasi Oo, parang bakit? recently lang, di ba nag-post pa si Sofia na Sabi, parang ang anak. sweet-sweet nila ni Daniel. Halikan sila ng halikan. Tapos parang yung anak nila, tinitis nila dahil parang ayaw silang mag-kiss. Ganon. Pero gusto ko pa rin isipin na si Sofia at saka si Daniel ay sana ano lang, one of those. Yeah, tampuhan. Kasi parang before may ganyan na rin sila na nag-unfollow then nag-follow din naman ulit. So, magkakamag-ano sila kasi sabay-sabay sila nag-unfollowan. Ito ang hindi ko alam, ang Christine at Marco. Oo, lumabas din Sa kayo gitna magkasunod. ng eleksyon, ay ng campaign. Diba? Kailangan gumawa. Makakatulong ba yun just in case gumigimik? Hindi naman. Parang napag-usapan na rin yung pangalan. Oh, siyempre, sikat sila, di ba? Oo, diba? Siyempre, pag nag-iikot-ikot siya doon, uy, bakit mo in-follow si Christine? Ganon. Bakit mo in-follow ni Christine? Alam mo, masama. Magpapagawa ako ng mga eskwelahan! So, Excuse ganito. me, tama po kami. Bakit po kayo nag-unfollow ni Christine? Break na po ba kayo? Break na po ba Bakit kayo? si Christine? Break na ba kayo? May Ganon? mga- Lalagay kami ng mga Marites posting. University Bicol branch ba yun? Paano ko sabihin na Oo. pinakataboboto, break na kayo ni Christine? Oo, may ganun. Ah. Sabi, hindi po, tampuhan lang. May ganun naman. Okay, tigil na nga yan. Oh. Tigil na natin. Ayaw niya si Pressma. Ano yan? diba? Ongoing niya, kaya Yes, lahat tayo diba? magbabago. Abangan natin yan, malapit na sa Follow May up pa yan. 12. Oh. Go. Okay, mga Marites, yan po ating isang linggong. Chismis! Maraming salamat sa inyong lahat. Ha. Abangan nyo ang The Who. Nauna na naman ako.